naghahayag ng salita ng ating Panginoon. Pero hindi po ako manghihingi ng anumang kabayaran, offering, libre pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At hindi ko rin po ito hinahayag dahil pinlano ko o gusto ko lang. Ito po'y udyok ng Panginoon sa tanghaling ito na ibahagi ko po ang magandang balita ng ating Panginoong Yesus sa bus na ito. Pagpalain po ang ating driver, konduktor sa bus na ito. At sa lahat na makikinig ay linggo ngayon, hindi ka man nakasimba, makarinig ka ng salita ng Panginoon. Ito ay blessing sa iyo at sa pamilya mo. Ako po'y mangangaral sa salita ng Diyos sa Mateo 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached unto all world as a testimony, as a witness, and the end will come. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon ngayong hapon. At ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipapangaral sa buong daigdig, sa lahat ng bansa bilang patotoo, tsaka darating ang wakas. Salamat sa salita ng ating Panginoon na tayo po'y nasa mga huling panahon na, mga kapatid. Ang mga senyales sa ating kapanahunan ng pagbabalik ng ating Panginoon ay nakikita na sa Mateo 24. At nandiyan po, pag binasa nyo po yan, mga banta ng digmaan, lindol, pagsamaan ng tao, at maraming bang mga senyales ng pagwawakas. Pero hindi magaganap kung hindi na maririnig ang mabuting balita ni Jesus. At yun ang dahilan kung bakit tinawag niya tayo. Tinawag ang mga anak ng Diyos upang ibahagi ito. At dahil ito rin po'y binahagi ng ating Panginoon. Sabi sa Marcos 1:14-15, si Jesus ay naglibot sa buong Galilea. Ipinangaral niyang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At sinabi niyang magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Magsisi nga kayo at maniwala sa mabuting balita na ito. Kapatid, ito'y mensahe ng Panginoon ngayong tanghali. Kaya may kaharian ng Diyos dahil may dumating na tagapagligtas, may dumating na hari. Perfect. Kasama ng tao ang Diyos, mga minamahal. Nilagay ang tao sa Eden, hindi sa langit. Pero ang Eden o ang hardin ng Eden sa lupa, kasama nila ang Diyos. Ang kalagayan ng plano ng Diyos sa tao ay maganda, mga minamahal. Walang kamatayan, walang sakit karamdaman, walang kahirapan. Ang kalagayan ng buhay sa langit at sa lupa ay hindi putol. Nasa lupa man si Adan at Eva, ang langit ay nararanasan nila. Pero nung ang tao ay sumuway sa kautusan ng Panginoon, ang tao ay namatay. Ang tao ay napahamak. Nung kainin nila sa sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga na ito na nagtuturo ng masama't mabuti. Pag kinain niyo ito, mamamatay kayo. Yun po ang nagawa nila. Dahil sa pandarayan ng ahas, ang tao ay bumagsak ng kalagayan, kaya ang tao may kamatayan. Dalawa, gusto ng Diyos, ang tao ay may balik sa magandang kalagayan. Gusto ng Panginoon bigyan ng tao kung ano'y nawala sa tao, mga minamahal, dahil sa kasalanan. Nawala ang buhay ng tao sa Panginoon, sa relasyon sa Diyos. Kaya ang tao ay dinaya ng takbo ng mundong ito na pasama ng pasama. Ang tao hindi mapabuti ng pabuti, pasira ng pasira. Pero ang Diyos ay nagmamahal, gusto niyang iligtas ang tao. Gusto niyang bigyan ng tao ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay kailangang ibalik ang tao kung saan siya nasira. Nasira ang tao, kaya kailangan iligtas ng Diyos ang tao. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya tumanggap, hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para mapatunayan na totoo ang salita ng Panginoon, nagpagaling siya ng mga may sakit karamdaman. Siya ay bumuhay ng taong patay. Siya ay nagbulag ay nakakita. Dahil narinig nila ang salita ng Panginoon na siya ay may dalang pag-ahari ng Diyos. Ang mga kapatid, hindi tayo makakapasok sa kaharian dahil sa kasalanan natin. Tayo makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa pagkukulang ng tao. Pero yung nawala sa tao ay ibabalik ng Diyos. Kailangan niyang tayo ay tubusin. Kaya si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang ating pagbagsak, ang ating kamatayan ay bigyan ng solusyon. Ang kanyang dugo ay natigis sa krus ng Kalbaryo upang linisin tayo sa ating kasalanan, upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Ang kanyang katawan na nasugatan upang ang ating katawang mapapahamak, may karamdaman, may sakit at pupunta sa kamatayan ay matubos.
At dahil sa kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, ang pangako ng Diyos na tayo ay iligtas ay magaganap sa buhay ng taong sasampalataya sa Kanya. Totoo si Jesus. Naranasan ko ang Panginoon, tanggapin ko siya 17 years old. Ako'y napatawad sa aking kasalanan. Ako'y tinanggap ko ang pagkatubos sa aking mga pagkukulang. Binago ako ng Panginoon. Pero ang pinakamaganda doon, hindi lang niya ako niligtas personal. Binuksan niya pa ang lugar ng kanyang kaharian sa akin. Ang personal salvation ay natanggap ko kay Jesus. At hindi lang yon, ang pangkalahatang pagbubukas ng Diyos ng kanyang kaharian sa akin, ito'y nabuksan sa akin nung ako'y ma-born again. Ang born again ay hindi paglipat ng relihiyon. Ang born again ay kapanganakan sa Espiritu. Ang dating patay dahil sa kasalanan ay binigyan ng buhay. Ako'y sumampalataya kay Jesus, ang tanggapin ko siya. Binigyan niya ako ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Nang papasukin ko si Jesus sa aking buhay, pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos at ako'y ginawa niyang anak. At ngayon naunawaan ko ang pagiging born again na hindi pagpasok sa simbahan, hindi pagpasok sa bagong religion. Ang born again pala ay panganak sa kaharian ng Diyos. Ang born again ay makita mo ang kaharian ng Diyos at makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi pala pagpasok sa relihiyon, dahil ang relihiyon ay mabuting gawa. Pero ang mabuting gawa ay hindi makapagdadala sa atin sa kaharian ng langit. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin tanggapin ang mabuting balita ni Jesus na meron siyang kaharian. Ang kaharian ng dilim ay hindi lugar ng tao. Sinabi na niya yan sa Colossus 1:13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Yes, ang kadiliman ay kamangmangan. Ang kadiliman ay kasalanan. Ang kadiliman ay ang gawang nagpapasama sa tao. Doon tayo niligtas ni Jesus nang siya'y mamatay. At inilipat niya tayo sa kaharian ng bugtong niyang anak. Colossus 1:13. Pero yun ay mamanahin lang ng mga anak na sumampalataya kay Jesus, nagsisi, nagbalik loob, tinalikuran ang luma niyang buhay at sumunod sa Panginoon. Hindi mo mararanasan yung buhay na walang hanggan. Hindi mo mararanasan makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo sasampalatayanan ang mabuting balita ni Jesus. Kung hindi mo sasampalatayanan na totoo si Jesus, at siya'y papasukin mo sa buhay mo, kapatid, hindi ka makakapasok. Pero ang mabuting balita ng Panginoong ito ay biyaya ng Diyos. Na kung saan sino mang sumampalataya ay maliligtas hindi sa mabuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos lang, sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya upang walang ipagmalaki ang tao, hindi siya maliligtas dahil nagpamiyembro siya. Hindi siya maliligtas dahil umanib siya. Hindi siya maliligtas na mabuting gawa siya dahil ipagmamalaki ng tao ang sarili niyang gawa. Pero kung ipagmamalaki mo ang ginawa ng Diyos, kapatid, yun ay biyaya ng Diyos. Yun ay dahil mabuti ang Diyos. Yun ay dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kundi sa pagiging anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Bibigyan ka ng Panginoon ng karapatan na maging anak. Hindi po ang tao magbibigay ng karapatan. Ang Ama lamang sa langit. Pero binibigay lang ng Ama ang biyayang ito sa mga sumampalataya sa bugtong na anak na si Jesus. At sino mang sasampalataya, sinabi ng Bible, ay hindi mapapahamak. Kaya kapatid, gusto mo maligtas ang buhay mo, gusto mo maligtas ang pamilya mo, gusto mo maligtas ang kalagayan mong pisikal, pinansyal, lahat ng aspeto, isa muna ang gawin mo, tumawag ka sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon. At ang Panginoon may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Yes po, siya lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At sino bang tatawag sa Kanya, ipapatawarin niya. Kasi hindi lima ng uling ang ating kasalanan, papuputiin ng Panginoon. At yun ang kapangyarihan ng Diyos magpatawad. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magbago ng buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay buhayin kang muli. Bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay iligtas ang pamilya mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ialis ka sa kahirapan patungo sa pinagpalang buhay. Hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mahal ka ng Panginoon. So yan pong sineshare ko pong yan ay naranasan ko. Naranasan ko po ang kapangyarihan ng Panginoon. Na ako'y tatawarin, ako'y linisin, ako'y baguhin, ako'y bigyan ng pag-asa, ako'y bigyan ng buhay.
At ngayon kapatid, yan din ang gusto ng Panginoon sa iyong nakikinig ngayong umaga, ngayong tanghali. Ikaw ay baguhin, ikaw ay iligtas. Kaya hindi ko po kinakahiya ang mabuting balita ni Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa tao sa sumasampalataya sa Kanya. Glory to God. Pagpalain ng Kanyang salita ngayong tanghali, buksan mo ngayon ang puso mo. Ang pagbubukas ng puso ay pagbubukas ng tahanan. Gusto ng Diyos makasalo ka. Gusto ng Diyos maranasan mo mga pangako niyang gustong ibigay sa iyo. Pero kung hindi mo papasukin ng Panginoon sa puso mo, hindi niya pipilitin. Pero ito ay inaalok niya. Ito ay binibigay niya dahil mahal ka niya. Kaya ngayon pa lang kapatid, buksan mo na ang puso mo. Ngayon pa lang, huwag mong patigasin ang puso mo. Ngayon pa lang, pwede pang magbago ang buhay mo. Pwede pa makalaya sa kasalanan. Pwede pang ikaw ay mabago. Pwede pamilya mo maligtas. Pwede pa. Lahat ng pwede sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos kung papapasukin mo siya sa buhay mo. He will heal the broken heart. He will heal your physical illness. Papagalingin ka ng Lord. Ibabangon ka ng Diyos. Bigo ka ba? Paghihilumin ng Diyos ang buhay mo. Dahil ang Panginoon ay nagmamahal sa iyo. Ang kailangan mo yung buksan ang puso mo. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Panginoon. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. Glory to God. Tayo po'y panalangin ng paghingi sa Panginoon. Paghingi. Anong hingi natin? Kapatawaran. Anong hingi mo sa Panginoon? Ang kanyang pagliligtas. Anong hingi mo sa Panginoon? Baguhin ang buhay mo. Anong hingi mo sa Panginoon? Iligtas ang pamilya mo. Iligtas ang buhay mo. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa totoong salita mo ngayong hayag. Ang mabuting balita ng iyong kaharian. Nadadala sa amin upang magbago ng isip. Magsisi, talikuran ang landas ng dilim. Panginoon, dalangin ko sa lahat na nakinig ngayon. Ang kanyang kapatawaran, ang iyong pag-ibig, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pagbabagong buhay, igawad mo, Panginoon. Siyang nakinig at tumanggap sa iyo, Panginoon. Pumasok ka sa kanyang buhay. Ikaw ang maging Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Dalangin ko to, Lord. At alam kong walang imposible sa iyo. Siya na tumawag at nanalangin, nakinig. Sila ay patuloy mong gabayan patungo sa landas ng liwanag at buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. God bless po. Sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, hindi nawawalang kabuluhan ang kanyang salita. Ang purpose ng salitang ito matutupad sa isang taong nakinig at tumanggap sa Panginoon. Kung ikaw ay nakinig at tumanggap sa Panginoon, kapatid, simulan mo nang sumunod sa Panginoon. Simulan mo nang pakinggan ang salita ng Diyos. Ito yung simula ng pagbabagong buhay. Ito yung simula ng kaligtasan na binigay ng Panginoon sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan, biyaya. God bless po.